Welcome back sa ating munting channel mga kabi, at narito na naman tayo mga kabi. So magbe-breeding tayo ng danyo fish mga kabi. So bago tayo mag-breeding mga kabi ay alamin muna natin yung gender mga kabi, yung babae at lalaki mga kabi. So unahin natin si babae. Ito hulihin ko mga kabi. Oops. Yan mga kabi, ito. Yan. So ganito yung babae mga kabi, yung malaki yung tiyan mga kabi. Kumbaga tiyanin, round belly mga kabi. Ika nga. Yan. So di tayo magkakamali mga kabi kasi tiyanin yung babae. Tapos yung lalaki naman ay manipis lang yung katawan mga kabi. Yan o, yan o. Yan, manipis lang mga kabi. Yan. So hindi tayo magkakamaling magtingin mga kabi kasi napakadali lang malaman yung babae at lalaki. Yan o. Yung manipis lang mga kabi yung lalaki, di kagaya kanina malaki yung tiyan ng babae mga kabi. Yan. So ang ratio natin mga kabi ay 2 lalaki at 1 babae mga kabi, pero mas maganda talaga yung marami yung lalaki. Halimbawa 5 lalaki, pwede din yun mga kabi. Yan, para mas mataas yung hatching rate. Ibig sabihin mas mataas yung rate na ma-fertilize yung egg mga kabi, at para mag-hatch yung itlog. Yan. So ang gagawin muna natin mga kabi ay ibubukod muna natin yung 2 lalaki at yung babae. So ilalagay muna natin sa breeding tank. Yung una nating lalagay sa breeding tank yung lalaki, tapos yung babae hiwalay muna natin, tsaka natin ilipat yung babae kapag kinabukasan na, pag isasalang na sa breeding mga kabi, para maging aggressive yung ating mga lalaki. Yan, ulihin na natin mga kabi. So ito pala yung aking breeding tank mga kabi. Yung lapad niya na 1 metro, tapos yung lalim ng tubig ay 3 inches lang mga kabi. So mababaw lang, wag na nating laliman para hindi masyadong ma-stress mga kabi yung ating mga lalaki. Yan. So ilipat na natin mga kabi. Whoops. Yun. Tapos yung isa naman. So sinadya kong ibahin ang kulay nito para maraming kulay ang lumalabas sa kanilang mga fry mga kabi. May blue, may yellow gold. Yan. May syempre may orange din, mana sa breeder. Yun. Tapos yung magiging color nila, yun na yung gray at saka yung parang albino. Pero yung albino okay naman yung kulay. So ito mong babae ating dito naman ito nilagay. Yan. So yun lang mga kabi, napakasimple ng preparasyon natin para sa breeding ng danyo. At nilagyan ko pala ito ng tanim para doon nila ipapahid yung kanilang itlog mga kabi. So maliit lang na tanim mga kabi, hydrilla yung nilagay ko. Yan. So pwede nyo lagyan ng water lettuce o di kaya water lily o di kaya kahit anong tanim mga kabi, basta lang may mapapahiran. Yan. Abangan natin bukas mga kabi at atin ang ilipat yung babae sa breeding tank mga kabi. So ayan na mga kabi, at nilipat ko na yung babae mga kabi sa breeding tank. At yan, hinahabol na siya mga kabi ng mga lalaki mga kabi. So nag-umpisa nang mag-drop ng egg yung ating babae mga kabi. So tinanghali ako ng gising mga kabi at medyo maliwanag na mga kabi. Yan, nakita na yung refleksyon ng mangga mga kabi. Yan. So pasensyahan nyo na mga kabi, yung pag-breeding ko medyo maalabo ng kunti. Ito'y dahil sa yung gamit ko kasi na cellphone ay hindi siya masyadong nagfo-focus. Wala siyang autofocus mga kabi kahit anong gawin ko. Talagang ganyan na yung pinakalinaw niya mga kabi. So yan, makikita nyo mga kabi ay hinahabol ng 2 lalaki mga kabi yung babae. Tapos nagpupunta siya sa kung saan saan, ibig sabihin nagda-drop na yan ng egg mga kabi. Yan. So kahit walang tanim pwede din naman mga kabi, kaya lang sa akin naman ay nilalagyan ko ng tanim mga kabi, kasi mas maganda kasi pagka
may tanim. Kumbaga sa akin lang yun mga kabi. Pero kung kayo mag-breeding, pwede namang wala na. Nasa sa inyo yun mga kabi. Yan. Yun. So ganun lang kadali mga kabi. Yan. Napakadali talagang mag-breeding ng danyo fish mga kabi. Tsaka hindi ka rin mahirapan na mag-gender sa kanila mga kabi. Yan. So FYI nga pala mga kabi, yung mga danyo mga kabi ay nagbe-breeding sila. Pagka babae mga kabi ay every 2 to 3 days mga kabi nagde-drop siya ng egg. Kasi yung itlog kasi mga kabi ay hindi naman niya mailabas lahat mga kabi. Maliban na lamang siguro kung nasa community tank at marami yung hahabol sa kanya mga kabi. Kaya basta bis nga kung marami yung lalaki na maghahabol sa kanya mga kabi para may labas lahat ng itlog mga kabi. So pag may magtanong sa atin, kahabi, nakapagpa-drop na ako ng egg pero hindi naman nag-hatch at bugok lahat, ano bang sanhi nun? Yun. So ang sagot nun mga kahabi, kadalasang sanhi ng pagkabugok ng itlog ng danyo o di kaya kahit anong klaseng itlog mga kahabi ng isda mga kahabi, ay yung pagka overstaying na sa tiyan ng female mga kahabi. Kumbaga over mature na yung egg tapos hindi na ipalabas, hindi natin sila na breeding, kaya yun talagang bugok yun mga kahabi. Kapag halimbawa yung itlog umabot na ng 7 days pataas at hindi pa rin nag-hatch, ibig sabihin bugok talaga yun mga kahabi. Kasi mag-hatch yung itlog ng danyo kapag tag-init ay 3 araw, tapos kapag taglamig naman ay 7 araw. So pagka lumampas na doon sa 7 araw ay asahan nyo na bugok talaga yun. Kaya mas the best talaga mga kahabi yung ating gagawin kapag bumilog na yung tiyan ng ating female ay sasalang na agad natin sa breeding, tsaka pakainin natin sila ng live foods bago natin sila isalang sa breeding para mataas yung hatching rate mga kahabi. Yun. So ganun yung kadalasang sanhi mga kahabi. Tapos yung iba naman ang problema ay sabi ay kahabi hindi naman bugok, yun ay transparent naman, ibig sabihin na fertilize. Kasi yun yung palatandaan mga kabi, yung transparent siya, parang kristal yung itlog. Ibig sabihin hindi bugok pero hindi pa rin nag-hatch. Tapos nagkakaroon siya ng mga puti-puti. Yun, ibig sabihin ng mga kabi ay fungus yun mga kabi. So kinain ng fungus yung itlog nila mga kabi, kaya hindi nag-hatch mga kabi, namamatay yung itlog. So ang magandang gawin doon mga kahabi ay lagyan natin ng methylene blue mga kahabi. So yun yung purpose ng methylene blue. Yun ay para sa itlog mga kahabi, para hindi siya abutan ng pagkapunggus mga kahabi. O kung magkakapunggus man, hindi siya ganun kadami mga kahabi. Yan, para mag-hatch pa din. So tingnan nyo lang yung direction sa likod para hindi naman mapasubran, kasi nakasama din sa ating mga alagang isda yung sobrang dami ng methylene blue. Tapos sa itlog naman ay nakakasira din ng itlog yung methylene blue. Kasi kahit sa halaman mga kahabi ay namamatay yung halaman pag dalagyan ng methylene blue mga kahabi. Kaya methylene blue talaga ay para lang doon sa fungus at saka sa mga poison, yun, yung mga may chlorine o kaya nalagyan ng shampoo na o sabon man, tubig, yun nilagyan ng methylene blue para mawala. So yun yung purpose ng methylene blue mga kahabi. So yan, tuloy pa rin sila sa pagdadrop ng egg. Ito ay aabot ng mga 2 oras pataas mga kahabi. So yung magiging palatandaan para titigil na sila sa pagbe-breeding ay yung babae, ang hinahabol niya yung lalaki naman mga kahabi. Yun. So kapag hinahabol siya ng lalaki, naiirita siya, tapos yun, nagagalit siya. Ang lalaki naman ang hinahabol niya at tinutuka. So ibig sabihin nun, ayaw na niya mag-drop ng egg mga kahabi. So yun yung time na kukuhanin na natin sila mga kahabi. Yan. So ganun lang mga kahabi, ganun lang kasimple. Gayahin nyo lang yung aking ginagawa at pihado mga kahabi. Dadami yung inyong mga alagang danyo mga kahabi. So hindi ko na ipapakita yung itsura ng itlog ng mga kahabi kasi talagang malabo yung aking camera mga kahabi. Wala kasing focus ito. Hindi rin nag-auto focus. Kumbaga wala kasing face detection, wala kasing tao dyan mga kahabi. Kumbaga isda lang, so hindi yata madidetect niya, kaya ganun, malabo talaga siya.
So yan, napaka-agresibo ng ating mga lalaki mga kabe. Kaya mas maganda talaga kapag agresibo yung lalaki at sureball tayo na makapagpahat sila mga kabe. So kapag ang inyong mga danyo ay umabot na sa 6 months pataas, isa lang yun na agad sa breeding mga kabe. At piyado yan na makapagpapahats na mga kabe. Yun. So simple, napakasimple mga kabe. So kapag may mga katanungan kayo mga kabe ay doon lang sa comment section mga kabe at ating sasagutin yung inyong mga tanong mga kabe. So FYI nga pala mga kabe, yung fry ng mga danyo mga kabe ay hindi sila masisilan mga kabe. Yun, so pwede natin silang pakainin ng igyok, ng itlog, ng manok o di kaya ng pugo mga kabe. Yan, kung ano yung available sa inyo mga kabe. At pwede ding flakes, dudurugin lang ninyo. At mas the best talaga yung live foods kagaya ng BBS, Infusoria at saka Muyna na Dapnya, yung mga bagong hats din ng mga Muyna Dapnya mga kabe. Yun. So yun lang muna mga kabe ang aking maituturo sa inyo mga kabe at sana may natutunan kayo sa aking video na ito mga kabe. At salamat muli sa pagsusuporta ng aking munting channel na ito mga kabe at hanggang sa susunod pa natin na mga video na gagawin mga kabe. At ito yung unang breeding ko pagdating ko dito mga kabe sa pagbabalik probinsya ko mga kabe. So shout out sa ating lahat at God bless, babu.